Sa mapagpalang araw sa inyo mga kamisa at kamesa. At ngayon po ay samahan nyo kami para sa ating pagtungo sa panibagong destinasyon para sa episode natin ngayon. Matapos tayo nagpunta ng Pateros, ngayon naman pupunta tayo ng Pampanga para doon sa magsisimba muna tayo doon sa San Agustin Church sa Lubao, Pampanga. Samahan nyo kami. Matapos ang 2 oras at kalahati ng ating pagbiyahe mula Manila, andito na tayo ngayon sa Lubao, Pampanga. Yan, ito din ay ang mas kilalang Lubao Church, ang parokya ng San Agustin. Kaya mamaya, pasukin natin ang simbahan at tayo magnilay tungkol kay San Agustin. Ang San Agustin Parish Church o mas kilala sa Lubao Church ay naitayo noong 17th century na may pagka-neo-classic Spanish stone and brick church na matatagpuan sa barangay San Nicolas, Lubao, Pampanga. Noong 1952, ito ay nilagyan ng historical marker kung saan nakasulat ang maikling kasaysayan ng pagkakatayo ng simbahan. Noong 2013, ito naman ay naideklara ng National Museum of the Philippines bilang isa sa mga mahalagang cultural property. Kalupad ako rin istorya dahil pinakapatad king Biblia, inggit po tutulang karing tao o karing may kapatad, bang kanita makagawa ng tao, bang kanita makamatela. Because too much envy and jealousy can make us disobey the 5th commandment, and that is, thou shalt not kill. Makamate. Because jealousy or envy will either kill you or will make you kill someone else. Jealousy or envy will either kill you or make you kill someone else. Tandaan na ang pagsuway sa ika-5 utos ay hindi lamang po tungkol sa pagkitil ng buhay ng isang tao. Ito rin ay tungkol sa hindi paggawa ng mga bagay na makakapagpabuti sana sa kanyang pamumuhay. Okay, so matapos po tayong magsimba sa isang matandang simbahan dito sa
Lubao, Pampanga na tinatawag din San Agustin Church. Tayo'y nakapagsimba kanina para sa nobinaryo ng kapisaan ni San Agustin. So magkatapos ang misa, ngayon naman mesa. Andito tayo ngayon, Father Douglas, sa Apag Marangle. No? Isang Kapampangan restaurant at Kapampangan word. Apag Marangle, ibig sabihin hain sa bukid. Yan. Kaya susubukan natin kumain din ng mga pagkaing luto ng Kapampangan. At sikat yan, no? Ang mga Kapampangan sa pagluluto, tikman natin yung kanilang luto ng mga usual naman itong mga Filipino food, pero may sarili silang paraan ng pagluluto. Tikman natin kung gaano kasarap ang kanilang luto. Dahil napahaba si Father sa sermon at misa, nagutom na tayo. Gutom na tayo. Pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, in this time, we pray not to steal from them. Through Christ our Lord. Amen. Kain na. Matapos tayong kumain ng napakasarap na mga putahe dito sa Apag Marangle, balik tayo din sa ating pagninilay mula din sa misa kaninang inatinan natin. So yung gospel, kasi Kapampangan yung misa, medyo nahirapan tayong umintindi ng ibang dialect, pero nakuha natin yung nilalaman dahil yung gospel ay tungkol nga doon sa mga manggagawa na tinawag sa iba't ibang oras, at nung panahon na ng bayaran, inaakala nung nauna na mas malaki yung matatanggap nila. Pero pantay-pantay, kung kaya nasabi nung may-ari, naiinggit ka ba sa kabutihang loob ko? Itong talinhaga na ito ay inihalin tulad ni Jesus, no? Yung kaharian ng Diyos. Yan. Yun. Kaya yung pare na nagmisa ay nag-deal doon sa inggit na sinasabi ng kasabay niyan ay selos, no? Kapag naiinggit ka o nagsiselos ka, yun, hindi ka nagiging masaya. Yan. Kaya hindi mo na-appreciate kung ano yung blessing na mayroon ka. Kasi tingin ka ng tingin, kinukumpara mo yung bagay na mayroon ng iba kaysa mag-focus ka dun sa mayroong sa'yo. Kasi kinumpara niya yung natanggap niya dun sa natanggap ng mga huling tinawag ng mga trabahador. No? Pero alam mo, Father Douglas, hindi mo rin kasi masisi eh. Hindi mo masisi. Bakit? Kasi ganito sa mundo natin. No? Yung ikaw ba, no? Gusto mo parehas yung sweldo mo? Kasi ganito yung setting nun. No? Tinawag ng maaga, mga around 6 a.m. yon. Tapos mayroon tinawag na manggagawa na mga alas 9 ng umaga. May tinawag din ng alas 12, alas 3 ng hapon at alas 5. Ganito kasi yon, noong unang panahon, noong panahon ni Jesus, wala pa naman talagang mga regular employees. Kaya nga yung dasal na tinuro ni Jesus na Ama namin, no, yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, no? Yung nung panahon ni Jesus, ang trabaho kasi araw-araw. So magtatrabaho ka buong araw, sa gabi, ikaw ay babayaran at yun yung panggagastos mo lang araw-araw. Kaya ganun yung ang style mo ng pagtatrabaho, wala pang regular, tatambay ka lang doon sa liwasang bayan o sa mga palengke at uupahan. No? At ang unang kinukuha na mga trabahador, yung mga magagaling. No? Siyempre, hindi ka kukuha ng hindi magagaling. At maraming mga may-ari ng ubasan o ng mga lupa na nagpapatrabaho, unahan yan sa pagpili kung sino yung mga pipiliing magagaling. At sa una, may pinili. Yung alas 9, may pinili. Alas 12, may pinili hanggang hapon. At yung huling pinili, ika nga, sabi nga, nagtaka yung may-ari ng ubasan. Bakit sila nakatambay lang at walang ginagawa? Sabi ng mga manggagawang huling inupahan, walang gustong kumuha sa kanila. Pero tignan mo, no? Tignan mo, ang galing din talaga. Kasi sa ganun, ipinapakita na sa kaharian ng Diyos, lahat patas-patas. Walang nakakalamang
at walang nakakaungos. Yan. Kaya, totoo yun, no? Ganito kasi sa mundo natin eh, di ba? Kung alam mo magaling ka, hindi ka papayag na parehas ang sweldo mo ng hindi magaling. Kung ikaw ay nakapagtapos, may MA, meron kang doctorate, no? Hindi ka papayag. Ganito kasi sa mundo natin. Pero iba, tumingin ang Diyos. Ang Diyos, tumingin patas. Yun. Kumbaga yung kabutihan ng Diyos, no? Binibigyan ng biyaya lahat. Binibigyan ng pagkakataon. Kasi alam mo, dito, di ba, tayo, nakapagtrabaho tayo, di ba? Sa panahon ngayon, ang hirap nga maghanap ng trabaho kahit graduate ka eh. Bakit? Ang tight ng competition. Tinitignan, anong credential mo? Pag wala kang mapakita magandang credential, tatanggapin ka ba? May chance ang hindi, di ba? Pero kung ikaw magaling, minsan pwede pa ikaw ang magdikta kung anong sweldo mo. Ganun dito sa mundo. Ganito tingnan ang mga tao. So parang gusto rin sabihin sa gospel na ito ay hindi dahil magaling ka, kundi dahil mabait yung Diyos. Yes, tumpak. Kasi ang Diyos talaga patas, nagbibigay ng pagkakataon sa lahat. Father, ibig sabihin ba nun, hindi ko nagagalingan? Total, patas lang din naman eh. Hindi. Hindi naman ganun. Kasi kung hindi mo gagalingan, dito sa mundo, wala kang kapupuntahan. Pero sa kaharian ng Diyos, meron. Pero kailangan mo pa rin galingan kasi nandito tayo sa mundo eh. Kailangan nating kumayod, magtrabaho, at yung mga binibigay ng Diyos sa atin, ng mga biyaya o mga talents, yun yung ating gagamitin. So kung magaling ka na, sana mas maging masaya ka din na yung iba ay natutulungan din. Kumbaga, nabibigyan ng pagkakataon. Ikaw, magaling ka na. So, maging masaya ka na din. Mas may hamon pa nga eh, yung biniyayaan ng galing. Kasi dapat kayo yung tutulong sa mga hindi magagaling. No? Hindi yung kayo yung unang maiinggit. No? Hindi yung kayo yung unang magbababa sa mga hindi pa magaling. No? Mayroong hamon, meron sa inyong panawagan at ayun yung magturo. Mag-alalay sa mga hindi magagaling para katulad ninyo, sila rin ay umasenso. Amen. Okay. Muli, sasamahan nyo kami sa susunod namin na paglalakbay dito sa edisyon ng Misa at Mesa. At dito, mula dito sa Lubao, Pampanga, ako po si Father Danichi. Bago yan, Father, gusto ko muna i-promote yung aking YouTube vlog din. No? Yun. Natin dito, i-link natin dito para mapanood nyo rin at makita nyo rin po yung aking travel sa Italy. Kaya, samahan nyo kami sa susunod naming pagmamasyal ulit at pagninilay dito sa Misa at Mesa.